So ito, pakinggan natin yung iba pang statement. Dito na si Atty. Torion eh. Ano yung ibig sabihin ng right to remain silent? Ayan, dito tinanong ko kasi sa Pastor Kibuloy ay nag-invoke ng right to self-incrimination and right to be silent. O nag-invoke sila nun. Somewhat, other people think na, kaya yan nag-invoke ng right to remain silent kasi guilty yan. Hindi nila masagot. Ganun kasi yung angulo ng mga gunggong na mga vloggers ni BBM. Ganun sila kabobo. Na, tinan mo, ang daming akusasyon. Sinagot ba nila? Hindi nila masagot. Bakit? Kasi totoo, hindi. Kaya nila hindi sinagot yung mga mga patutsada ng mga kupal ng mga testigo or mga resource person doon dahil dito pakinggan nyo. At saka right against self-incrimination. Kasi nga baka merong perception na pag yun in-invoke mo, umiiwas ka sa tanong. 'Di ba? Ang ganito po yan, meron na nga kasing kaso sa husgado. Meron ng kaso sa husgado. So, ang tama na forum kung saan sagutin yung kung anuman ang mga issue, anuman yung mga akusasyon, doon sa husgado, hindi sa Senado. Dahil ang husgado ang proper forum. Because kaya nga husgado siya eh. Kaya, di ba, court where evidence will be presented by both sides. Both sides have the right to cross-examination and you can present your own evidence. And then, leave it to the judge to determine kung ano yung tama na judgment. So kanina, kaya nga sinasabi ni Pastor, yung right against, nire-raise natin yung right against self-incrimination, pati yung ibang mga akusado. Kasi nga, ang preference natin is dun sa tamang forum, sagutin. Ngayon, ano ba ibig sabihin ng right against self-incrimination, right to remain silent? Kasi, kung anuman ang sabihin nila dun sa Senado, maaaring gamitin dun sa kaso, sa court. So, ang preference natin is doon na sagutin sa court, di ba? Tapos, ang importante po sa right to remain silent is yung right to refuse to testify. Kasi baka nga gamitin sa iyo. Ang equally important ho na principle dyan is you have the right not to have your refusal to testify taken against you. No? Kahit na sa husgado, meron pa rin itong right na to. Kunwari, may akusado. Hindi mo siya pwedeng pilitin na umupo sa witness stand kung ayaw niya. And baliwala yung right na yan kung wala yung right not to have his refusal to testify taken against him. So, dapat walang conclusions or walang ibig sabihin yung refusal mo to testify kasi nga kaakibat ng right to refuse to testify yung right not to have your refusal taken against you. Hindi pwedeng gamitin sa iyo yung sinabi mong I am invoking my right to remain silent. Pero ang bottom line po niyan is sasagutin doon dito sa nangyari kanina, ang bottom line nun is sasagutin sa tama na forum, which is sa husgado. Po, mga partners, kasama na natin ngayon sa ating panel si KOJC Legal Counsel Attorney Israelito Torion. Sir, maayong gabi. Uy, maayong gabi and good evening. Bago yan, alam mo, isa pang nakakatawa rito. Si Pastor Apollo Kibuloy, yung convoy nila dumaan sa EDSA busway. Yung convoy nila. Ngayon kinukundina ng SI Act. Special Action basta something like that. Basta yung sa SI Act. Kinukundina daw yung pagdaan ng convoy ni Pastor Kibuloy sa sa busway. Putang ina nyo talaga. So kasalanan pa rin ni Pastor yung pagdaan ng convoy niya sa EDSA busway. Bakit? Si Pastor Kibuloy ba yung yung nagda-drive nung sasakyan? Tayo na nakasakay lang siya doon. Hindi naman pwedeng i-instruct ni Kibuloy yung kanyang mga driver na idaan mo na dyan para hindi tayo matraffic. Putang ina, preso yan eh. So kung merong nagdaan sa kanya dyan, sigurado ako yung PNP yung nagdaan sa kanya dyan. Tayo na pati ba naman yun?
Isisisi nyo pa kay Pastor Apollo Kibuloy. Putangin na talaga tong ABS-CBN na to. Nabasa ko lang ngayon sa TV Patrol. Yung balita na putangin na basta lang black propaganda ka para kay Pastor Kibuloy. Tangina niyan, ganyan na kayo kababa, ganyan na kayo kapatay gutom para lang masiraan ninyo si Pastor. Ganyan na kayo ka-threatened kay Pastor na pati yung pagdaan ng convoy niya sa EDSA busway na hindi naman niya kontrolado, putangin na nyo, parang pinalalabas ninyo na sinisisi nyo pa sa kanya. Tarantado talaga kayo kahit kailan. Sige, Atty. Torion, diretso mo yan. Good evening, everyone, to all listeners and viewers of SMNI, especially Banateros. Maayong gabi sa ato ang tanan. No? I would just like to add to the learned opinion of our good friend, no? Attorney Jik Europa. Actually, the leading case there on the matter is People versus Aison, no? Where the Supreme Court actually differentiated the right of a witness to claim his right against self-incrimination from that of an accused. No? Yung witness po, kung witness ka lang sa isang criminal case, you can only invoke your right against self-incrimination when a question is propounded to you. That's the only time. But if you are an accused already, you can refuse altogether to testify. And that is in a criminal case in an actual court. How much more here in the Senate, no? Kaya nga may motion for reconsideration actually kami doon sa regional trial court, doon sa ruling sana na inallow si Pastor to testify, and we informed the Senate, no, about it as early as yesterday afternoon. But I was surprised. I don't know. It was not even taken up in the proceedings this afternoon. Pero masaya pa rin ako sa nangyari kanina. Why? Alam mo bakit ako masaya? Why? I'll tell you straight kaagad kasi itong kasama ko magaling na abogado ito. Veterano ito. Ang nakita ko kasi kanina, matagal na rin tayo sa practice po. Ang dami naming nalaman sa kanila. Alam na namin ngayon kung sino yung mga 5 unidentified witnesses. Alam na namin kung ano yung... Baka lang, malamang. Baka lang. Alam na namin ano ang mga testimonya nila lahat. Pero wala talaga silang nalaman galing sa amin. Yun. No? So, for us, if ever there will be cases that will be filed later on, we can already anticipate and project. And of course, prepare. Yun ang pinaka-importante doon. So, kaya nga, maganda yung nangyari kanina. Even if under attack lahat si Pastor, but he was able to acquit himself very well during the hearing. And because of that, no, in my heart, alam ko naman na lahat yun mga paratang lamang because of the political season and because of the political divisiveness that we have in our country today. But at the end of the day, so long as the sun rises in the east, justice will prevail.